na National Wage Coalition ay magpoprotesta po sa Mendiola upang magwelga po, no? Magwelga laban sa kawalang pakialam at kawalang aksyon ng gobyerno, lalo ng mga economic mismanagers ng Marcos administration, na wala pong ibang ginawa kundi magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa 5 po na kagyat na panawagan ng uring manggagawa. Yan po yung nakalagay dito, kaya po kami ay welga. W, wage hike now tungo sa National Living Wage. Letter E, EVAT at excise tax tanggalin, income tax repasuhin. Letter L, lagyan ng buwis ang sobrang yaman at sobrang kita. G, gawing abot kaya ang presyo. At letter A, pinaka-importante, arestuhin, hindi lang nahuli, arestuhin ang lahat ng kurakot. Ang PUCP po ay patuloy pa rin, lalo kasama ng National Wage Coalition, na pinaglalaban yung dagdag 200 pesos na maisabatas. Mismong Department of Labor and Employment na ang nagsabi, wala tayong maasahang aumento kung walang ipapasang batas ang Kongreso. Mismong National Wages and Productivity Commission na ang nagsabi, kahit na nasa National Energy Emergency, kung anong emergency pa yan, wala pa rin daw sapat na rason para itaas ang sahod. Kaya malinaw sa amin na nasa Senado at Kongreso na po ang laban. Yung 200 pesos legislated wage increase, day 1 pa lang, June 30, 2025, nakasalang na yan, nakapile na yan. Pero hanggang ngayon, ni isang hearing sa Committee on Labor and Employment, chaired by Kong Jono Revilla, wala pa rin. Doon sa Senate Committee on Labor, chaired by Senator Rafi Tulfo, wala pa rin pagdinig. At meron ding nakabinbin doon sa plenaryo naman, yung ating national minimum wage. Hanggang ngayon, baka mas madami pa ang co-author nun kaysa miyembro ng Kongreso, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalakay doon sa plenaryo. Kaya under sa leadership ni Speaker Bogie D at ng Senate President Nico Soto, sana pagbalik ng May 4, wala nang excuse para tulugan din, kagaya ng ginagawa ng ating regional wage boards, yung mga panawagan para sa aumento sa sweldo.